Magsimula na ang tunay na Pasko. Don't worry, Mama. She'll sign it. Where else would she go? Wala na siyang makakapitan kundi itong bahay na to. Besides, wala na siyang karapatan. After all, she's just a high-class antique dealer. Hindi siya kabilang sa ating lahi. Ang mga salitang yon ay tumagos sa likod ng pinto ng kusina. Parang matatalim na bubog na sumasaksak sa aking dibdib. Ang boses ay hindi bago sa akin. Ang tono ay mayabang, pamilyar, at nakamamatay. At ang boses ay sa taong tinawag kong biyenan sa loob ng 10 taon. Nakatayo ako sa may countertop. May hawak na kutsilyo. Hindi, hindi yun kutsilyo ng galit. Kutsilyo iyon na ginagamit ko para hiwain ang litson na inihanda ko para sa Noche Buena ng pamilya. Iyon ang paborito ni Rafaelo. Bawat hiwa ay ginawa ko ng maingat. Iniisip kung gaano siya kasaya kapag nakita niya ang litsong may balat na makintab na parang ginto. Lutong bahay, lutong puso. Ang layunin ko ay mapalambot ang puso ni Imelda. Ang biyenan kong hindi kailanman nakita ang halaga ko. Ibinaba ko ang kutsilyo. Ang aking mga daliri ay biglang nanginig. Kaya't ang hawakan nito ay tila gawa sa yelo. Sinubukan kong kumapit sa marmol, ngunit ang aking mga kamay ay nanlamig at namanhid. Hindi ko na maramdaman ang init na nagmumula sa katatapos ko lang na pagluluto. Kabilang sa lahi. Ang lahi na tinutukoy ni Imelda ay ang kanilang pangalan, ang kanilang mga ninuno, at ang kanilang social standing na sa tingin niya'y mas mataas kaysa sa akin. Isang anak ng magsasaka na pumasok sa kanilang marangyang pamilya. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng oven na suot ko pa rin ang simpleng damit na pangbahay. Ang mga kamay ko'y may mga marka ng langis at bahagyang may uling ang aking noo mula sa pag-iingat ko sa litson. Ang mga marka ng sakripisyo ko, ang mga marka na tiningnan niya bilang mga palatandaan ng aking pagiging hamak. Ang lalo pang nagpadurog sa akin ay ang pag-aalangan ni Rafaelo. Mama, isipin mo naman si Marisol. Pinaghirapan niya yan. Siya ang nagbayad ng halos lahat ng utang mo. Huwag mo naman siyang gawing kawawa. Ang boses niya ay mahina. Parang bulong sa hangin. Ito ay pagtatanggol na hindi pagtatanggol. Ito ay paghiling na punong-puno ng takot. Hindi ng pagmamahal. Ang kanyang kahinaan ay ang aking pinakamasakit na sugat. Tumahimik ka, Rafaelo. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Manahimik ka at inumin mo na lang ang alak mo. Walang mangyayari sa pamilya mo kung hindi mo ko sinunod. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit niya lang ang anak niya para itali ka sa kanya. Kasunod nito, isang tinig ang pumasok sa usapan. Puno ng tamis at kaplastikan. Ang boses ni Alessandra, ang ex ni Rafaelo na ngayon, ay tila BFF na ni Imelda. Relax, tita. Si Marisol? She's an expert in restoring broken things. But you know what? Wala siyang magagawa sa pusong durog na. She can fix a century-old chair, but she can't fix a marriage na basag na. Binasag. Ang salitang yun ang pumunit sa natitirang hibla ng aking pag-asa. Lumabas ako ng kusina, hindi para makipag-away, kundi para hanapin si Liab. Nakita ko si Liab na tahimik na nakaupo sa isang sulok, naglalaro ng kanyang manika. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kumpirmasyon ng kaunting init sa bahay na ito na punong-puno ng malamig na bato. Pumasok ako sa living room. Ang paligid ay nagbago. Ang lumang sala ay naging isang marangyang silid. Nakasuot si Imelda ng cocktail dress at pearls, ang pearls na binili ko para sa kanya noong nakaraang anibersaryo. Si Rafaelo ay nakaupo sa isang sulok, nag-iisang umiinom ng alak. Nakita niya ako, ngunit umiwas siya ng tingin. Marisol, malamig niyang bati. Buti naman at natapos mo na ang pagiging kasambahay mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Liab. Tapos na po, Mama. At gusto ko lang pumalaman kung saan ang aming designated room.
Gumiti si Imelda, hindi ang nangiti ng Pasko, kundi ang nangiti ng isang buwaya. O nga pala, ang mga bisita ko kasi, mga noble, hindi pwedeng makita ang mga personal na gamit ninyo. Sayang, naubos ang lahat ng silid. Pwede po kami sa kahit saang silid, Mama. Halos pabulong kong sabi, pakiramdam ko ay nanunuyo ang lalamunan ko. Alam mo, may naisip ako. Perfect ito para sa inyo. Para maiba naman ang ambience ni Liab, dinala niya kami sa likod ng bahay, malapit sa hardin, sa tapat ng bodega, isang lumang imbakan ng mga kagamitan, puno ng alikabok at amoy amag. Iyan, very rustic, perfect para sa mga mahilig sa antique, sabi niya. May halong pangungutya. Ngumiti si Alessandra. Don't worry, Marisol. Ang importante, magkakasama kayo ni Liab. Very humble. Pumasok ako. Ang hangin ay mabigat. Ang bawat paghinga ay may kasamang alikabok. Ang sahig ay lupa at ang mga pader ay tila nanginginig sa lamig. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang maliit na bombilya na halos hindi na gumagana. Inihagis niya ang isang tumpok ng lumang kumot at unan. Mabuti nang mag-ingat kayo, sabi ni Imelda. Kung makikita ko lang ang isang mantsa sa mga yan, magbabayad ka. Alam mo namang mas mahal pa ang laundry kaysa sa income mo. Nang umalis sila, narinig ko ang nakakasuklam na tunog ng metal na kumakaskas sa kahoy. Sinaraduhan niya ang pinto mula sa labas. Hinila ko si Liab sa isang sulok. Inilatag ang malinis na kumot na dala ko at niyakap siya. Napansin kong naglalakad si Rafaelo sa labas ng bodega patungo sa kanyang kotse. Tumingin siya sa pinto. Hindi niya ako nakita, pero alam kong alam niya ang nangyayari. Nagkaroon ng sandali ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha at pagkatapos ay umalis siya. Hindi nagbigay ng kahit isang salita. Sa puntong iyon, ang sakit sa puso ko ay hindi na mainit. Ito ay malamig, matigas, at hindi na nababasag. Para akong isang sinaunang relic na inililibing sa ilalim ng dumi. Mama, I can't breathe. Ang bulong ni Liab. Ang kanyang dibdib ay humihinga ng mabilis at mababaw. Napatingin ako sa aking anak. Ang aking puso ay naging bato. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Hindi na ako Marisol, ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ako ay Marisol, ang leonang ina, na handang kumagat at lumaban. Niyakap ko ng mahigpit si Liab. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kisame, sa mga anino na sumasayaw sa liwanag ng munting bumbilya, sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang alikabok sa bodega ay kumapit sa aking mga baga. Ngunit mas matindi ang pagkapit ng pait at galit sa aking kaluluwa. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bawat lamat ng pader. Tila ang hininga ng matandang bahay ay nagdadalamhati kasama namin. Liab, ang mahinang paghinga niya ang nagpapaalala sa akin na hindi ako maaring maging isang duwag na biktima. Nararamdaman ko ang mabilis at mababaw na paghinga ng aking anak. Ang bawat pag-ikot ng hangin sa kanyang dibdib ay parang sandpaper na humihiwa sa aking puso. Mama, I can't breathe well. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila lulutang at maglalaho sa dilim. Nagmadali akong kinuha ang asthma inhaler sa bag ko. Sa liwanag ng screen ng aking telepono, inilapat ko ito sa bibig niya at pinisil. Ang kanyang pag-ubo ay unti-unting humina. At sa wakas ay naging tahimik ang paghinga niya. Ang takot ay hindi lang nag-iwan ng lamig sa aking katawan. Ito ay nagbigay ng isang napakalaking puwersa sa aking kalooban. Walang sino man ang may karapatang maglaro sa buhay at kalusugan ng aking anak. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Sa halip, ang aking mga mata ay tumitig sa pinto. Ang bodega ay hindi lang isang silid. Ito ay isang kulungan na isinara ni Imelda.
Nagsimula akong mag-scan sa buong paligid gamit ang flashlight ng aking telepono. Ang tanging bintana ay masyadong mataas at may mga bars na, ngunit ang pinto ay may manipis na puwang sa ibaba at sa itaas. Nagsimula akong magdasal, hindi para sa pagpapatawad, kundi para sa lakas, na makaalis sa paghahanap ko ng anumang bagay na makakatulong. Narinig ko ang mga boses na lumulutang mula sa labas ng pader. Hindi sila naglalakad palayo. Tila sila ay nakatayo sa labas. At dahil sa manipis na pader, ang kanilang usapan ay naging kasing linaw ng aking sariling pag-iisip. Ang pera ni Marisol, ang dami niya tita. Ang boses ni Alessandra, puno ng pagnanasa. Hindi tayo aalis sa Pilipinas kung hindi natin makukuha ang lupaing to. Sayang, prime location. Nagsalita si Imelda, hindi ang boses ng isang inang nagmamahal, kundi ng isang master manipulator. Naku, wag mong sabihin kay Rafaelo. Ang batang yun, masyadong emosyonal. Akala mo ba madaling kunin ang puso niya? Iyan ay lumana. Hindi naman tita. Masyado siyang lihim na kasunduan. Donation deed, remodeling funds. Ang utak ko ay gumana ng mabilis. Nakuha ko na ang lahat. Ang pag-aayos ng bahay ay hindi para sa pamilya. Ito ay isang setup para lansiin ako na pirmahan ang aking karapatan sa lupain, gamit ang donasyon bilang dahilan. Ang aking katawan ay nanigas. Naramdaman ko ang lamig na tumagos sa aking mga buto, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa pagtataksil. Sila ay hindi lang naglalaro sa aking pagmamahal, sila ay naglalaro sa aking kinabukasan at sa kaligtasan ni Liab. Isang matinding sigasig ang bumalot sa akin, nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Ang utang na loob na ipinipilit niya sa akin ay ginamit na instrumento para sirain ako. Huminga ako ng malalim, pilit pinakalma ang aking sarili. Sa halip na magpatuloy sa paghahanap ng paraan para makatakas, kinuha ko ang aking telepono. Sa loob ng ilang minuto, hindi ako nag-aksaya ng oras sa pag-iisip o pag-iyak. Una, financial records. Nagsimula akong magpadala ng mga scanned documents at mga old land titles na iningatan ko noon sa aking abogado sa Maynila, si Attorney Santos. Noong una, hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa. Ngunit ang aking instinct ay nagsasabi sa akin na kailangan kong ingatan ang bawat detalye. Pangalawa, security. Tinawagan ko ang private car service na pinagkakatiwalaan ko sa Maynila. Hindi ko sinabi ang buong pangalan ko, pero binanggit ko ang pangalan ng hotel kung saan ako isang VIP client at nagbigay ng access code. Kailangan ko ng isang escape plan na hindi matutunton. Panghuli, binalingan ko si Liab. Sa sandaling iyon, pagkatapos ng mahabang sakit at pagdurusa, ang aking muka ay tila walang emosyon. Ngunit ang aking kalooban ay isang volcan na nag-aalab. Tahimik kong niyakap si Liab. Ang kanyang maliit na katawan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Hinagkan ko siya sa noo at ang aking mga mata ay napuno ng luha na hindi ko hinayaang umagos. Patawarin mo si Mama, anak. Hindi na ulit mangyayari to. Bulong ko sa kanya. Isang pangako na pinatibay ng aking kaluluwa. Naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa bulsa ng aking coat. Ito ay isang lumang pocket knife na ginagamit ko sa pag-ukit ng mga antik. Maaring maliit, ngunit sapat na yon para maging daan palabas. Hindi ko na muling titingnan ang lugar na ito bilang bahay ko. Ito ay isang battlefield na kailangan kong iwanan ng may dignidad. Ang aking mga mata ay huminto sa screen ng aking telepono. Nakita ko ang pangalan ng aking lawyer, si Attorney Santos. Hindi ako nag-alinlangan. Kailangan kong makalaya sa lalong madaling panahon. Kailangan kong lumaban. Pero paano mo lalabanan ang isang pamilya na kinasangkapan mo para sa pag-ibig? Ang orasan ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bodega ay naging isang silid na walang oras.
Isang espasyo kung saan ang kalungkutan at galit ay nagsama. Narinig ko sa di kalayuan ang mahinang tugtog ng musika mula sa bahay ni Imelda. Isang mapagkunwari at maligayang awitin na nagpapalalim lamang ng aking sugat. 3:00 ng madaling araw. Ito na ang designated time. Kinuha ko ang maliit kong pocket knife na ginagamit ko sa pagtatanggal ng pintura sa mga antik. Ang aking mga kamay ay gumalaw ng mabilis at tahimik. Wala nang pag-aalinlangan. Ikinulong nila ako kasama ang aking anak, kaya wala akong anumang utang na loob na dapat isipin. Ginagamit ko ang dulo ng kutsilyo upang unti-unting sungkitin ang mga lamat ng kahoy sa paligid ng lumang bintana. Ang bawat galaw ay maingat. Tila ang hangin ay hindi dapat maramdaman ang aking presensya. Sa wakas, naramdaman ko ang paghupa ng isang maliit na bahagi ng windowsill. Ang pagtanggal ng lumang tornilyo ay tumagal ng ilang minuto. Bawat pag-ikot ay kasing bigat ng aking hininga. Ang lumang bintana ay nagbigay ng daan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumasok sa bodega. Hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi nagdadala ng amoy ng fog at kahalumigmigan mula sa hardin. Binalot ko si Liab sa pinakamalinis na kumot. Ang kanyang mukha ay payapa, tila walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundo. Dahan-dahan ko siyang inangat. Ang kanyang maliit na katawan ay kasing gaan ng isang feather. Sa paglalakad ko palabas, hindi ko nakalimutan ang bagay na nagtataglay ng kahulugan ng aming 10 taong kasal. Ang antique music box na may larawan ng isang mag-asawa na may malaking lamat sa gilid. Ito ang unang regalo ni Rafaelo sa akin at ito ang naging simbolo ng aming broken marriage. Ang mga pinto sa pangunahing bahay ay tila natatakpan ng mga sementeryo, tahimik at matigas. Pumasok ako sa living room nang hindi gumagawa ng kahit isang maliit na ingay. Nakita ko si Rafaelo. Siya ay nakahiga sa sopa, natutulog, tila ang alak ay nagbigay sa kanya ng escape na hindi ko kailanman nagawa. Inilapag ko ang music box sa tabi ng kanyang ulo. Hindi ko na kailangan ng mga salita. Ang lamat sa kahon, ang pagkasira ng mekanismo nito, iyon na ang aming pamamaalam. Tiningnan ko ang kanyang mukha, hindi ng galit, kundi ng malalim na kalungkutan. Hindi niya ako ipinagtanggol. Sa pagitan namin, may isang hindi nakikitang pader na itinayo niya sa kanyang pagiging duwag. Lumingon ako at umalis sa pintuan. Naramdaman ko ang huling pagtingin ko sa bahay na ito na akala ko'y magiging permanente ko. Lumabas kami. Ang dampi ng fog sa aking balat ay parang kape na nagpapanumbalik ng aking consciousness. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa back gate. Ang aking telepono ay nag-vibrate nang mahina sa aking bulsa. Nagpapahiwatig na may sasakyang naghihintay. May isang kumpas ng mga daliri ko, tila nagpapaalam sa nakaraang buhay. Isinara ko ang gate sa likod namin. Hindi na isang mahinang babae na umiyak sa kanyang kapalaran, kundi isang inang may misyon. Sa kalsada, may isang itim na kotse na naghihintay. Binuksan ko ang pinto at inilapag ng maingat si Liab sa backseat. Ang driver, isang lalaki na pamilyar na sa akin, ay nagbigay ng isang seryosong tingin. "Saan po tayo, ma'am? Airport o Manila?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang whisper lamang. Ang pag-iisip na bumalik sa Manila ay parang deja vu. Babalik sa aking apartment, sa aking lumang buhay na may dalang luha. Ngunit ang Marisol na umalis ay hindi ang Marisol na bumalik. Umangat ang aking tingin. Sa di kalayuan, ang mga lights ng isang sikat na hotel ay nagniningning na parang isang lighthouse iba sa dilim. Ang hotel na yon, ang Grand Imperial. Ako ang consultant ng kanilang restoration project. Ako ang VIP nila. Ang aking labi ay umarko, hindi ng nangiti, kundi ng determination. "Doon tayo," maring kong sabi. Ang aking boses ay malakas at malinaw. Tila nagising ako mula sa isang mahabang panaginip.
Sa Grand Imperial Hotel. Ang Grand Imperial Hotel, hindi ito bahay. Ngunit para sa akin at kay Liab, ito ay isang santuaryo. Ang amoy ng bergamot at sandalwood ay pinalitan ang amoy ng amag at alikabok. Ang kama ay kasing lambot ng ulap at ang init ng banyo ay nagbigay ng kapayapaan sa aking nanlamig na katawan. Niyakap ko si Liab ng mahigpit matapos siyang maligo. Sa boses ng innocence, tanong niya, "Mama, parang prinsesa po tayo rito. Dito na lang po ba tayo palagi?" Ang kanyang mga salita ay tila isang dagger na tumama sa aking puso. Ang kanyang kaligayahan ay nagpapatunay kung gaano ko siya pinabayaan sa loob ng 10 taon. Pilit pinagsisikapan ng isang pamilya na hindi ako gusto. "Dito muna tayo, anak," ang sagot ko. Isang pangako sa aking sarili na hindi na ako babalik sa kahirapan ng bodega. Tinawagan ko si Manang Teresita, ang matandang restorer na nagturo sa akin ng lahat. Ang kanyang boses ay may kapayapaan na kailangan ko. Hindi ko na kailangan ng mga salita. Alam niya ang lahat sa isang side ko pa lang. "Iha, ang ganda ng mga bagay ay hindi makikita sa kanilang panlabas na anyo. Ang tunay na ganda ay ang kanyang mga salita ay parang balm sa aking kaluluwa. Ang aking trabaho ay pagpapanumbalik, restoration. Ngayon, ang antique na kailangan kong i-restore ay ang aking sariling buhay at pagkatao. Samantala, sa lumang dinhala, ang araw ng Pasko ay sumikat sa itaas ng Donna Imelda's mansion. Ang mga servant ay abala sa pag-aayos ng mga leftovers ng Noche Buena. Si Imelda at Alessandra ay naghahanda na para sa kanilang grand entrance. Gisingin mo na iyang walang kwentang asawa ni Rafaelo. Ipapahiya natin siya sa harap ng mga bisita. Hayaan mo siyang malaman na ang utos ni Imelda sa katulong. Ang katulong ay nagbalik. Ang kanyang muka ay blangko. "Ma'am, wala po si Marisol at si Liab. Bukas po ang bintana nang hindi sila naniwala." Ang hysteria ni Imelda ay nagsimulang mag-alala sa mga waiter at driver. Nabalik lamang ang diwa ni Rafaelo nang marinig niya ang hysterical na sigaw ng kanyang ina. Siya ay nagising sa sopa. Ang kanyang ulo ay mabigat dahil sa alak. Nakita niya agad ang antique music box na may lamat sa side table. Ang first anniversary gift nila, ang kahon ay walang musika, tanging katahimikan. Kinuha niya ito at tiningnan ang lamat. Ito ay mas malaki kaysa sa huling beses na nakita niya ito. Kasabay nito, lumabas si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Rafaelo, ang asawa mo, umalis. Dinala niya si Liab. Hanapin mo siya. Hindi siya maaring makalayo." Ang kanyang pag-alis ay isang slap sa mukha ni Imelda, hindi dahil sa pag-ibig ni Rafaelo kay Marisol, kundi dahil public humiliation na dulot nito. Ngunit ang isip ni Rafaelo ay nanatili sa music box. Ang lamat sa kahoy ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang failure. Nagbago ang kanyang mukha. Naging malamig at matigas. Hindi siya nag-alala para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sarili. Ang pag-alis ni Marisol ay nangangahulugan na nawalan siya ng buffer sa pagitan niya at ng kanyang ina. Bakit niya ginawa ito? Tanong niya, hindi sa kanyang ina, kundi sa hangin. Bakit? Dahil siya. She's after our money, our name. Kailangan natin siyang hanapin bago niya ilabas ang mga ginawa nating kasunduan. Sigaw ni Imelda. Narinig ito ni Rafaelo. Ang mga kasunduan na yon, ang mga financial transaction na inilihim sa kanya. Ngayon lang siya nag-isip, gaano kalaki ang utang ng kanyang ina. Bakit niya kailangan ang tulong ni Alessandra? Tiningnan ni Imelda si Rafaelo. Ang kanyang boses ay naging malambing. "Anak ko, hanapin mo siya." Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga salitang utang na loob ay hindi na gumana. Ito ay tila isang expired poison. Ang tingin ni Rafaelo ay lumabas sa bintana.
tila naghahanap ng anino ng isang kotse. Hindi na siya ang titingnan ko bilang isang lalaking nag-aalala. Siya ay isang lalaking nagsisimula pa lang matakot. Ang mga silk sheets at ang tahimik na pag-ikot ng air conditioning ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman sa piling ni Rafaelo. Ito ang simula ng self-healing. Si Liab ay masayang kumakain ng Eggs Benedict, ang kanyang paboritong pagkain. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng mga crystal glasses sa lamesa. Ito ang golden moment ko. Ang restoration ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligayahan sa aking anak. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang paghinto. Pagkatapos kong siguraduhin na si Liab ay abala sa panonood ng cartoon, tinawagan ko si Attorney Santos. Ang aking boses ay kalmado, tila walang bahid ng galit. Ate, I'm sending you the final documents. I want you to proceed with the final step. I want a full legal audit of all the funds I remitted to them for the last 10 years, including the Mariin kong sabi. Ipinaliwanag ko sa kanya ang timing. Ang aking mga instructions ay malinaw. Hindi ako humihingi ng revenge, kundi justice. Hindi ko kailangan ng drama. Ang kailangan ko ay iyang rule of law, na magliligtas sa akin mula sa pagiging biktima. Samantala, sa dinhala, ang Noche Buena ay nagwakas na, ngunit ang horror ay nagsisimula pa lang. Si Imelda at Alessandra ay naghahanap ng mga documents ni Marisol. Ang galit ni Imelda ay tila electric current na nagpapakaba sa lahat. Wala man lang siyang hiya. Nagtatatago ba siya? Hanapin mo, Alessandra. Ang mga sigaw ni Imelda. Sinuri nila ang bodega, ang lugar na puno ng alikabok. Wala silang nakita. Ang tanging nakita lang nila ay ang lumang pocket knife ni Marisol na ginamit sa pagbukas ng bintana. She took the high road, tita. Masyado siyang sabi ni Alessandra. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na mas mahalaga. Sa opisina ni Rafaelo, na-realize ni Imelda na may nawawala. Ang antique music box ay nandoon, ngunit ang isang special box sa loob ng vault ay bukas. Walang laman. Ang special box na yon ay naglalaman ng mga lumang deed ng lupa. Hindi ang mga titulo ng bahay, kundi ang mga original land titles ng lupain kung saan nakatayo ang buong mansyon. My God, the original deeds! She took them. She is planning something. Hindi siya tumatakas. Siya ay naghahanda ng ang boses ni Imelda ay napuno ng panik. Sa kabilang banda, si Rafaelo ay hindi pa rin makatulog. Ang kanyang hangover ay hindi lang dulot ng alak, kundi ng realization ng kanyang pagiging failure. Ang mga pangungutya ni Alessandra ay tila acid na kumakain sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang music box, hinawakan niya ang lamat, at naalala niya ang kanyang ina. Ang utang na loob ay isang matibay na tanikala na nagpahirap sa kanya. Hinayaan niyang gamitin siya ng kanyang ina bilang pusa para saktan ang asawa niya. Hindi siya nag-isip. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang number ni Marisol. Ang telepono ko ay nag-vibrate sa side table. Tiningnan ko ang name ni Rafaelo. Hindi ko ito pinindot agad. Hinayaan ko itong tumunog ng 2 beses. Ang pagkaatrasado ng sagot ko ay ang aking unang move sa chess game na ito. Sa wakas, sinagot ko. Ang aking boses ay kalmado, parang ice. Hello, Rafaelo, sabi ko. Marisol, please come back. Mag-usap tayo. Alam ko na I was wrong. Hindi ko dapat hinayaan si Mama. Please, don't do this to Liab. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperation. Nakinig ako. Ang kanyang mga salita ay tila echoes lamang, walang laman. Ang I will change ay isang pamilyar na pangako. Change? Sabi ko. Ang aking tinig ay tumagos sa telepono. Ang pagbabago ay hindi isang ramdam ko ang kanyang paghina. Pero ang puso ko ay hindi na lumambot. Please Marisol, huwag mong sirain ang pamilya natin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Lahat.
Ang aking mga mata ay tumitig sa ceiling ng suite na nagkakahalaga ng 2 linggong salary niya. Ang lahat na inaalok niya ay nabili ko na para sa sarili ko. Ang mga bagay na nasira, hindi na muling mabubuo, Rafaelo. At ang pagmamahal na inialay ko, hindi na muling ibebenta. Ang tawag ni Rafaelo ay nag-iwan ng isang cold trail sa aking kaluluwa. Ang kanyang desperation ay hindi nagdulot ng satisfaction sa akin, kundi isang confirmation na tama ang aking desisyon. Ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi naging sapat upang iligtas ang aming kasal. Nag-umpisa na akong magtrabaho. Sa aking suite sa hotel, ginawa ko itong aking headquarters. Ang mga deed ng lupa ay nasa kamay na ni attorney. Sana ngayon, kailangan kong i-execute ang aking grand plan. Tinawagan ko si Manang Teresita. Inimbitahan ko siya sa hotel upang pag-usapan ng business. Ngunit ang totoo ay kailangan ko ang kanyang wisdom at moral support. Manang, I'm ready to face them. I need to know the ang, sabi ko sa kanya. Habang inihahanda ko ang kanyang paboritong kape, huminga si Manang Teresita. Ang bahay na yan, Marisol, ay hindi lang isang fake. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang aking kalooban ay nagtataka. Oo, ginawa lang para makakuha ng pera sa... Ang mga salita ni Manang Teresita ay nagbigay ng malalim na context sa aking plano. Ang desire ni Imelda na pababain ang tingin sa akin bilang antique dealer ay isang projection ng kanyang sariling insecurities. Ginagamit niya ako upang itago ang kanyang failures. Sa kabilang banda, si Imelda ay nalulunod na sa desperation. Tinawagan niya si Rafaelo. Rafaelo, hanapin mo siya. Kailangan natin ang pag-asa niya ay nakasalalay sa pagpapanggap. Ang kanyang grand party ay ang kanyang last stand upang ibalik ang hiya, dignidad na nawawala. Hindi na nag-isip si Rafaelo. Ang kanyang takot sa public humiliation ay mas malaki kaysa sa kanyang pagmamahal. Sumang-ayon siya. Ang trap ay naset na. Tinawagan ko si Attorney Santos muli. Attorney, I want to move the... Ngunit may isang bagay na nagpabago ng aking isip. Isang picture ang dumating sa aking phone mula sa isang confidential source. Ito ay isang group photo mula sa Noche Buena ni Imelda. Sa larawan, si Imelda ay nakangiti, flank ni Rafaelo at Alessandra. Ang dagger ay hindi sa aking puso. Ito ay sa aking dignidad. Ang pagpapanggap ay hindi sapat. Kailangan kong i-execute ang aking plano ng may maximum impact. Hindi para sa revenge, kundi para sa truth. Dapat nilang malaman ang halaga ng isang taong sinaktan nila. Tinawagan ko si Attorney Santos muli. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang aking mga mata ay may fire. Ati, baguhin natin ang sabi ko. Ang araw ng housewarming party ni Imelda, nakaupo ako sa likod ng sasakyan, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng dress. Si Liab ay nasa hotel kasama si Manang Teresita. Ang aking lawyer, si Attorney Santos, ay nasa aking tabi. Ang pagpasok sa mansyon ay parang pagpasok sa isang museum. Ang mansyon ay tila nagbago. Ang mga decoration ay bago. Ang mga chandeliers ay nagliliwanag. Ngunit alam ko ang laman ng mga pader na yon. Ang mansion ay isang beautiful cage na may rotten history. Si Imelda ay nasa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng satisfaction. Si Alessandra ay nasa kanyang tabi, suot ang mga jewelry na alam kong binili ng pera ko. Si Rafaelo ay nakatayo sa isang sulok, nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay may guilt. Nakita ko si Rafaelo na nagulat nang makita niya ako. Ang kanyang fake smile ay naglaho. Siya ay lumapit. Marisol, what are you doing here? Akala ko ba, hindi ka na babalik? Ang sabi niya. Ang kanyang boses ay tila mahinahon, ngunit ang kanyang guilt ay nagpapaliwanag ng lahat. Rafaelo, hindi ko sinabi na hindi ako babalik. Sabi ko,
Hindi na ako babalik bilang ang sagot ko. Ang aking boses ay kalmado at ang aking mga mata ay nakatingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nag-blush. Ano? Anong bago siya makasagot? Lumapit si Imelda. Ang kanyang ngiti ay malapad, ngunit puno ng contempt. Marisol, napakakapal talaga ng mukha mo. Umalis ka na. Ang sigaw niya, halos narinig ng lahat ng bisita. Ang mga bisita ay tiningnan kami. Ang kanilang mga mukha ay puno ng intriga. Hinawakan ko ang kamay ni Attorney Santos. Ang aking mga mata ay nakatingin kay Imelda, puno ng awa at disgust. Imelda, I'm not leaving. I'm here to fulfill my duty as di ang sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon ngunit malinaw. Nagtawa si Imelda. Owner? Baliw ka ba, Marisol? Ikaw? You're nothing. You're just a naglakad. Si Attorney Santos sa gitna. Ang kanyang boses ay malakas at official. Mga ginang at ginoo ay sabi niya, isang matinding katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang mga bisita ay nagulat. Si Rafaelo ay natigilan. Si Alessandra ay nagulat at ang kanyang mukha ay namula. Si Imelda ay hindi makapaniwala. Hindi! Sinungaling! Hindi totoo yan! Wala kang ngumiti ako. Ang lumapit ako kay Imelda. Tiningnan ko siya, hindi ng galit, kundi ng coldness. Ang sabi ko, si Imelda ay nahilo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga pearls ay tila hindi na shining. Si Rafaelo ay lumapit. Marisol, why? Bakit mo ginawa ito? Ako, I'm your husband. Mag-usap tayo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Wala na. Ang love ay nawala na. Ang sagot ko. Ang mukha ni Rafaelo ay naglaho sa panic at shame. Ang kanyang ina ay napasigaw sa galit. Si Alessandra ay naglakad papalayo. Tila hindi siya kabilang sa drama na ito. Ang aking revenge ay hindi sweet. Ito ay tahimik, malinaw, at legal. Ang grand confrontation ay nag-iwan ng cold trail sa likuran ko. Hindi ko kailangan ng revenge na may violence. Ang legal document ay mas matalas kaysa sa saksak, not dampo. Pagbalik ko sa hotel, ang suite ko ay naging isang refuge, isang safe zone. Niyakap ako ni Liab. Ang kanyang pagmamahal ay ang aking shield at strength. Sa kabilang dako, ang mansion ay naging isang battlefield. Si Imelda ay nag-collapse sa harap ng mga bisita. Ang hiya, Dan-du, ay kinuha mula sa kanya at ang hiya ay mas masakit kaysa sa public humiliation. Si Rafaelo ay nalulunod sa kanyang sariling guilt. Ang pagiging duwag niya ay nagdulot ng loss na hindi niya kayang bayaran. Mama, what did you do? Bakit mo niloko si Marisol? Ang boses ni Rafaelo ay halos hindi marinig. Kasalanan niya yan. Ang pera niya ang nagpapahina sa akin. She stole our legacy. Ang hysteria ni Imelda ay hindi tumigil. Si Alessandra ay tahimik. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis. Tila walang responsibility sa kanyang ginawa. Ang walang kwentang tao, Vodong, ay lumabas. Tila hindi siya kabilang sa drama. Sa gabing iyon, hindi natulog si Rafaelo. Ang music box ay nasa kanyang kamay. Sinubukan niyang i-repair ito, ngunit ang mechanism ay broken. Ito ang simbolo ng kanilang kasal. Nag-umpisa siyang mag-flashback. Ang first day nila sa bodega. Ang kanyang ina na nagpaplano ng lahat. Ang kanyang silence na nagdulot ng sakit sa kanyang asawa at anak. Ang memories ay hindi sweet. Ito ay acid na kumakain sa kanyang kaluluwa. Tama siya. Duwag ako. Ay maang sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi dahil sa alak, kundi sa shame. Kinabukasan, tumawag siya sa akin. Hindi na desperate, kundi kalmado. Marisol, I'm not calling to ask you to come back. I'm calling to tell you that ang sabi niya, ang kanyang boses ay may maturity na hindi ko narinig kailanman. Ang sagot ko,
Naramdaman ko ang pain niya. Ngunit ang pain na yon ay ang unang hakbang sa kanyang pagbabago. Ang mansyon ay naging katahimikan. Si Imelda ay nanatili, ngunit wala na siyang power. Ang aking healing ay nagsisimula pa lang. Ang pag-alis ni Rafaelo ay nag-iwan ng isang strange emptiness sa akin. Hindi ito sakit, kundi isang kapayapaan. Para akong antique na bagong restore, malinis at walang defect. Nagsimula akong mag-focus sa aking sarili at kay Liab. Ang Grand Imperial Hotel ay pansamantalang naging home office ko. Ang aking passion sa restoration ay lalo pang lumalim. Bawat lumang bagay na aking ni-restore ay tila nagkukwento ng sarili nitong story ng pagbangon at pagbabago. Ang aking negosyo, ang pamana, at Daisan ay lumago ng husto. Mula sa isang maliit na shop sa Maynila, nagkaroon ako ng mga branch sa iba't ibang lugar. Ang aking pangalan ay naging synonymous sa excellence at integrity sa antique industry. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa isang lumang relo de mesa, Dongho de Ban, dumating si Manang Teresita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pride. Iha, ang ganda ng mga ginagawa mo. Hindi lang ang sabi niya, niyakap ko siya. Manang, I owe it all to you. You taught me the true value of things, not just their monetary value, but their dear. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bahagi ng aking puso ang naghahanap pa rin ng kapayapaan mula sa nakaraan. Ang mansyon ni Imelda ay nanatili sa aking memory. Si Imelda ay nanatili sa mansyon, ngunit ang kanyang power ay nawala na. Ang mga bisita ay hindi na dumadalo. Ang grandeur ay naglaho, napalitan ng katahimikan. Hindi ko siya sinisingil sa utang niya, ngunit ang kawalan ng power ay ang kanyang pinakamasakit na parusa. Si Rafaelo ay nagpadala ng mga mensahe paminsan-minsan. Ang kanyang mga messages ay simple at humble. Hindi na niya ako pinipilit na bumalik. Marisol, I'm working as ang isang message niya. Hindi ako sumasagot agad. Ang pagbabago ay hindi nangyayari overnight. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang park kasama si Liab, nakita ko si Rafaelo. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay may sincerity. Lumapit siya. Hindi na siya ang dating mayabang na Rafaelo. Marisol, Liab, ang bati niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Si Liab ay tumakbo at niyakap siya. Ang pagmamahal ng anak sa ama ay hindi nabubura. Papa, are you going to play with me? Tanong ni Liab. Tiningnan ni Rafaelo ako. Marisol, I just want to ask for your permission to see Liab more often. I promise I won't cause any trouble. I just want to be a father to her. Ang kanyang mga salita ay sincere. Ang kanyang mga mata ay may true humility. Hindi ko siya sinagot agad. Ang pagpapatawad ay isang long journey. Ngunit ang pagiging ama niya sa aking anak ay sacred. Rafaelo, you can see Liab. But remember, ang sabi ko, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa relief. Thank you, Marisol. Thank you. Ang kanyang first step sa redemption ay hindi para sa akin, kundi para kay Liab. At iyon ang pinakamahalaga. Maaari ka bang magpatawad sa isang taong nagdulot ng sakit sa'yo kung nakikita mo na sila ay nagsisikap para sa iyong anak? Lumipas ang mga buwan. Ang pagbabago ni Rafaelo ay dahan-dahan, ngunit tunay. Siya ay nagtatrabaho ng matino sa isang maliit na architectural firm. Ang kanyang mga designs ay humble, ngunit may puso. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, sinundo niya si Liab sa school. Naglalaro sila sa park, nagbabasa ng book sa library, o nag-e-explore ng mga museums. Ang kanilang bond ay lumalalim. Isang bond na hindi nakasalalay sa pera o status, kundi sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ako naman, lalo pang lumago ang aking negosyo. Ang pamana
ay hindi lang isang business. Ito ay isang legacy. Nakikipag-ugnayan ako sa mga international clients at ang aking mga restored antiques ay naging talk of the town. Ang aking pangalan ay nakilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Isang hapon, tumawag sa akin si Attorney Santos. Marisol, may ang mansion. Ang lugar kung saan ako nasaktan, ngunit kung saan din ako nagising. Sige, attorney, tanggapin natin ang offer. Pero may condition ako. I want Donna Imelda to have a small house. Somewhere safe. Hindi ko siya pababayaan. Sabi ko. Ang desisyon ko ay hindi pagpapatawad ng kanyang mga kasalanan, kundi pagtanggap sa kanyang pagkakamali. Hindi na siya enemy. Siya ay isang kapamilya na naliligaw ng landas. Nagulat si Attorney Santos. Marisol, after all she did, bakit? Attorney, hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa akin. Hindi ako magiging ang sagot ko. Naramdaman ko ang peace sa aking kalooban. Ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, si Imelda ay nahihirapan sa mansyon. Wala na siyang power. Ang mga servant ay umalis. Siya ay mag-isa, nalulunod sa kanyang recollection at regrets. Minsan, sinubukan niyang tawagan si Rafaelo. Ngunit ang kanyang anak ay hindi na ang duwag na dating sunod-sunuran sa kanya. Mama, I'm building my own, ang sabi ni Rafaelo. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng sakit sa akin, ngunit proud ako sa kanya. Ang pagbabago niya ay tunay. Isang araw, bumisita ako sa kanya sa mansyon. Hindi ko siya tinignan ng may contempt, kundi may awa. Imelda, ang sabi ko. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay wala na. Nawala na ang lahat. Ang mansyon ay tila nagbago. Ang mga ghosts ng nakaraan ay naglaho. Ito ay naging isang museum, isang lugar para sa history, hindi para sa personal drama. Ang aking journey ay nagtatapos, hindi sa revenge, kundi sa redemption, hindi sa galit, kundi sa kapayapaan. Ang tunay na lumipas ang isang taon. Ang buhay ay patuloy na gumagalaw, parang isang river na walang hinto. Ang aking business ay yumabong at si Liab ay masaya at malusog. Ang aming penthouse ay naging tunay na bahay, puno ng pagmamahal at pag-asa. Si Rafaelo ay nagpatuloy sa kanyang journey ng redemption. Nagtatrabaho siya ng masigasig sa kanyang architectural firm at ang kanyang mga designs ay nakakuha ng ilang awards. Hindi ito grand o flashy, ngunit sincere. Madalas niya kaming bisitahin. Hindi na siya humihingi ng pagmamahal o pagpapatawad mula sa akin. Ang kanyang mga action ang nagsasalita para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kapayapaan, hindi ng validation. Isang araw, inimbitahan niya ako sa isang cafe. Hindi ito para mag-date, kundi para mag-usap. Ang kanyang boses ay kalmado at respetado. Marisol, I want to show you something, sabi niya, at inilabas ang isang small, leather-bound notebook. Ito ay puno ng mga sketches ng bahay. Hindi ito ang mansion ni Imelda, kundi isang maliit, cozy house na may garden. This is my dream, Marisol. Ang bahay na gusto kong itayo para kay Liab. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sincerity at hope. Pagkatapos, inilabas niya ang isang small passbook. Ito ang tiningnan ko ang passbook. Ang amount ay hindi malaki, ngunit ang effort at intent sa likod nito ay malaki. Ang aking puso ay lumambot. Hindi ito ang romantic love na dating nararamdaman ko para sa kanya. Ito ay isang respect at acknowledgement ng kanyang pagbabago. Rafaelo, you don't have to prove anything to me anymore. You just need to be, ang sabi ko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak ng sincere at walang hidden agenda. Ang kanyang relief ay malalim. Lumabas kami ng cafe. Si Liab ay tumakbo papalapit at niyakap siya. Ang pagmamahal ng anak sa ama
ay isang natural bond na hindi ko kayang sirain. Naglakad kami ng magkasama, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang co-parents. Sa aking puso, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya. Pinakawalan ko ang galit at sakit na matagal nang kumapit sa akin. Ang past ay past. Ang future ay bright. Maaaring hindi na muling bumalik ang araw ay sumikat sa Manila skyline, nagliliwanag sa penthouse namin. Ang aking business, Pamana, ay nagbukas ng bago nitong branch sa Makati. Ang pangalan ko ay hindi na lang isang antique restorer, kundi isang entrepreneur na may vision. Nakatayo ako sa entablado, suot ang isang simple ngunit eleganteng barong dress. Ang mga applause ay nagpatunay sa aking success. Ang golden moment ko, hindi na ako naghahanap ng validation mula sa iba. Ang validation ay nanggagaling sa aking sarili at sa aking integrity. Isang araw, tumawag sa akin si Rafaelo. Ang kanyang boses ay may lungkot. Mama, kailangan ka na naming dalhin, saang sabi niya. Nanghina si Imelda, ang kanyang power ay nawala na. Ang hiya ay kumain sa kanyang kaluluwa. Bumisita ako sa kanya sa mansyon. Ang bahay na dati ay puno ng tawa at pagmamayabang ay tahimik na. Si Imelda ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa garden. Ang kanyang muka ay matanda, ang kanyang mga mata ay malungkot. Hindi na siya ang Donna Imelda na dating nakita ko. Siya ay isang matandang babae na naliligaw ng landas. Imelda, kailangan ka na naming dalhin ang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa nakaraan. Ang kanyang pride ay nawala na. Niyakap ko siya. Hindi ito pagpapatawad ng kanyang mga kasalanan, kundi pagtanggap sa kanyang pagkakamali. Ang aking puso ay malaya na. Nabalik lamang ang diwa ko nang marinig ko ang phone ko na nag-vibrate. Si Attorney Santos ang tumatawag. Marisol, may ang mansion. Ang symbol ng aming pain at redemption. Lumabas ako sa balcony ng aking penthouse. Si Liab ay nasa aking tabi, nakatingin sa city lights. Mama, masaya ka na po ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng moonlight. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Oo, anak. Ang sagot ko. Tiningnan ko ang city lights. Ang mansion ay naging isang museum, isang lugar para sa history. Si Imelda ay nasa nursing home, malapit sa kanyang small house. Si Rafaelo ay isang father na may responsibility. Ang aking journey ay natapos na. Ang restoration ng aking buhay ay complete. Ang true beauty, Sigki, ay hindi sa kung ano ang nakikita ng mga mata, kundi sa kung ano ang nararamdaman ng puso. Ang araw ay hindi lamang sumisikat sa Manila, kundi pati na rin sa loob ng aking puso. Ang penthouse namin ay puno ng liwanag at sariwang hangin, at ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pahina sa aklat ng aming buhay. Naibenta ko na ang mansion sa European Heritage Organization. Ang halaga ay malaki. Ngunit mas malaki ang kapayapaan na ibinigay nito sa akin. Isang bahagi ng kinita ay inilaan ko para sa pangangalaga ni Imelda sa nursing home. Hindi ito paglimot sa kanyang mga kasalanan, kundi pagtanggap sa kanyang pagiging tao. Araw-araw, binibisita siya ni Rafaelo at minsan ay isinasama niya si Liab. Ang silence sa pagitan ko at ni Imelda ay napalitan ng isang mutual understanding, isang uri ng pagpapatawad na hindi na kailangan ng mga salita. Ang aking business, Pamana, ay lumago pa. Ang aking workshop ay naging isang hub para sa mga bagong henerasyon ng restorers. Si Liab, na ngayon ay mas malaki na, ay madalas nakasama ko sa workshop, pinagmamasdan ang bawat galaw ko, habang inilalapat ko ang aking craft sa mga lumang bagay. Sa kanyang mga mata,
Nakikita ko ang pag-asa at pagmamahal para sa art at history, ang true legacy na nais kong ipamana sa kanya. Si Rafaelo ay naging isang mabuting ama. Ang kanyang architectural firm ay nagiging matatag at ang kanyang mga designs ay humble ngunit innovative. Madalas kaming nag-uusap tungkol kay Liab bilang co-parents. Ang love na dating nawala ay hindi na bumalik sa romantic sense, ngunit napalitan ito ng respect at isang deep understanding, isang mature love na nagbibigay ng safe space para sa aming anak. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatapos ng isang antique vase, tinanong ako ni Liab, "Mama, what is?" Niyakap ko siya. Ang tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang araw ay lumubog at ang mga kulay ng sunset ay nagpinta sa kalangitan. Naramdaman ko ang isang kompletong kapayapaan. Ang aking journey ay tapos na. Ang mga sakit ay gumaling na. Ang mga tanikala ng nakararaan ay nabasag na. Ang tunay na pamana ay hindi ang mansyon na ibinenta, hindi ang mga antique na aking ni-restore. Ito ay ang puso ko, na ngayon ay buo at malaya, na handang tanggapin ang bawat bukas, kasama si Liab, ang aking pinakamamahal na pamana.